Mga Marites, Happy Mother's Day sa inyong lahat dahil sa linggo, Mother's Day na po. Diba? Sa ating mga mothers, sa inyo, ikaw, your mother, our mother. You're the mother. Mother Rose. Mother. Alam ko lang kung sabihin. Mother Tucker. Diba? Kung Tucker ang sabi. Enjoy lang tayo mga Marites dahil Huwebes na naman, kompleto kami at siyempre, kompleto po ang chika at intriga. Bago tayo magchikahan, eto na ba mga Marites, munti ko na makalimutan, bati muna ka sa inyo sa Marites all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. This is your approachable instructor, Alan Jones, Alan D. Approachable. Nakakabisit yung approachable. Ano ba yan? Gusto ko lang mag-react kayo. No? At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! So you're very approachable Hindi, nowadays. alam ko na bilang mahilig si Rose sa mga nagpapack siya ng mga pagkain. Mother Packer. Mother packer. Pakpa ako. Para baon mo, gano'n. Baon. Hindi na mabaon yan. So, yun ang tawag ni Martin kay Paps, di ba? Kasi ang galing daw mag-pack ni, ni Paps. Di ba? Magaling. Mag-pack. Pag nagpapack sa mga biyahe Balot. nila. Magaling din siya. Siyempre, nanay yan. So, magaling siya mag-pack. Oo. Kaya nga, Si Rose. she's a certified mother packer. Oh, good. Tingnan natin. Yung pala ko. Mother packer. O, dahil dyan sa ating mga bagong Marites at mga mother packer, sama na sa chismisa ng mga showbiz balitang pinag-uusapan. Dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. At dahil marami na nag-abang, eto na pong isang linggong Chismis! Unahin na po natin si Barbie Imperial at Bianca De Vera. Supportive girlfriends sa basketball game ng kanilang jowa, Mr. Fu. Marites po yan. Nagbabalik. Nagbabalik ako. O, eto na. Actually, mamaya babanggitin ko, meron pa pala mga iba pang mga girlfriends na sinuportahan ng kanilang mga boyfriends sa kanilang basketball game. Itong basketball game na to ay tinawag na Bida sa Arena. Dahil ito ay ginanap sa SM MOA Arena. So, ang naglaban dyan ay ang Sparkle Artist at ang Third Floor Team. Yung Third Floor Team, ito yung team ni Gerald Anderson. Di ba nabalita ko na to dati na meron siyang mga kasamang boys na artista tapos naglalaro ng basketball. Pero may dagdag dun sa team niya. Dun sa third floor, syempre si Gerald Anderson nandun, si Vong, si Jameson, si Emilio, si RK, si Johannes, si Argel, Tristan Ramirez, Ellison de Dios, your favorite. Ay, oo nga, no, si Ellison. Sorry, meron pa, sorry, iba hindi ko. Kagrupo yan ni Je. Tapos may mga, si Tommy Tiangco, si Malupitan. natin nun. Yan yung mga ka-team ni Gerald Anderson. Sorry, meron ako isang sinulat, hindi ko mabasa. Sino to? Binsang? Ano yan? Alam mo, Baya. parang ang basa ko si Binisang. May kilala ka bang gano'n? Binisang. Parang nagkaroon ng bini dyan. Tignan mo, basahin mo. Basahin mo. May Oh my nagsulat God. akong sorry Bisisang. Ba't hindi ka nag-doktor? Hindi ko, oo nga, dapat doktora ako. Anyway, sa Sparkle naman, ang kasama dyan, ang kanilang team captain ay si David Yes, Lictapo. as usual. Tapos nandyan si Will Ashley, si Dustin Yu, si Raver Cruz, si Mavi Legaspi, si Paul Sala, si Josh Ford, si Edgar Allan Guzman, ang favorite ni Noel Ferrer, si Andre Paras, si Anthony Constantino, Kim Sontan, Prince Carlos, at si bawat name meron kasi Mateo Monzales. ganito. Hindi, iba pa rin yung EA de Guzman. Yan. So, ang nanalo dyan ay sila Gerald Anderson ng third floor, 96-89 ang score. Tapos, during the game, syempre, itong mga basketball player, itong mga players na celebrities, may mga kasama sila mga girlfriends. Pero ang talagang na-highlight kasi ito yung mga photo, katulad nitong si, Richard. si Richard tsaka si Barbie. Sweet-sweet, ha? Sweet-sweetan, tapos may nakalagay pa na, congrats, BB. Mas nasa Davao talaga sila. Pag baby ba, baby? Siguro. Alam nga naman, Bibi Gandang Hari or Bibi na ano. Yan ba ang ano, ganyan na ba? Para yung
EW na Ano ba? Ano sabi? BB. Bibi. Baka nga. Baka nga. Yung B, double B lang. Bebe. Ayan bebe. Tapos, Baby. eto naman may pictures sila na nakaganyan. Pero, ang eksena pala nitong si Wapo ni Bianca, sorry, De Vera. Pogi Diba? niya ngayon. Ang eksena daw nito si Pogi Bianca siya. De Vera tsaka ni Dustin Yu. Hiyaw-hiyaw daw si Bianca dun sa courtside. ganyan. Hiyaw-hiyaw talaga. Hiyaw-hiyaw. Sigaw-sigaw. Nagchi-cheer? Oo. Grabe yung iyo. Bakit pa nag-cheer ka naman kung may hiyaw-hiyaw ka, diba? Tapos, Para kumakiyaw-kiyaw. may eksena pa doon na parang pinapasuot sa kanya ni Dustin yung jersey. Na merong nakalagay na you, malamang. Ganda Dustin nito ni Yu. Bianca. Ganda. Tapos ayan, may mga Ay, ganyan may sa bulungan. eksena. At may bulungan factor. Pero, Barbie, pag sil- girl din eh. sila lang yung medyo na-highlight sa SOCMED. Pero meron pa mga iba dyan na mga girlfriends. Nito May diba? hawak pa na gano'n. Parang parang Pa-under din to si Bianca. nagwapuan na ako dati kay Dustin, pero parang Alam mo, gumawa siya gwapo siya ngayon Oo, lalo. gwapo siya ngayon. Kahit naman sa movie, gwapo siya. inspired. So, bilang nandyan si E.A. De Guzman, na favorite ni Noel Nandyan Ferrer, nandyan din ang favorite ni Noel na si Shaira. The feeling is mutual. Tapos si Malvi, nandyan din si Ashley. Tapos si Anthony Constantino, nandyan si Shuvi. Na favorite ni Rose. Diba? Meron side ko. At si Will Ashley, syempre nandyan si Mika Salamanca. Tapos meron pa ako na chika na parang hindi ko alam yung backstory nito. Hindi daw nagpapansinan si Bianca tsaka si Mika. Mika. May ganun chika. Talaga? Yes. Bakit? Tapos wala si Mika. Hindi umapir si Mika sa press con ng Hotel 88. Secrets of Hotel 88. Sorry, hindi ko kasi alam. Dahil anong issue nila? Dahil dahil may Will Ashley. dahil interchange. Bakit Oo, magiging issue dapat hindi, Di ba happy naman si kay Tsaka Bianca, di ba kay Dustin? si Baka Mika? naman may iba. Wait, si Di Mika ba? yung... Baka may something. Si Mika yung kasama sa Bangkok, di ba? Sa Thailand, na Yes. nag-uniform. Oo. Oh. Nasabi nila hindi raw hard launch. Pinray lang daw nila ganun. Di bahala sila. Mag-uniform. At yung favorite ko si Ralph De Leon. Wow! Nandun si AC. Nandun siya pero hindi naman siya naglaro. Si AC. Hindi naglaro si Ralph. Parang, ang nanood lang sila. Parang hindi. Parang hindi. Tapos Si naglaro si Brent? si Emilio. Emilio, pero walang girlfriend si Emilio. Wala dun. Wala sa nalista. Pero si Si AZ, River ba naglaro? hindi din. Pero nandun. Tsaka si Vince Maristella. Ay, kasi hindi sila mga third floor no? Oo, wala. Wala dun siya sa list. Si Gerald, sino nandun? Poy Gerald. Wali. Ay, oo nga, no. Wali. Tapos si Emilio, parang hindi naman siya baby, pero baby boy ang itsura niya, no? Emilio. Anyway, so yun. So, mga girlfriends na, alam mo na, yun ang nagpapalakas ng loob ng mga players kapag may mga girls dun sa... Talaga ba? Oo. Siyempre, papabida sila. Alam ni Jun yan. Si Jun is fan of basketball. Yeah, why not? Nagka-jowa rin ba Pero siya ang alam ko si player? Gerald, sobrang involved dyan sa ano na yan. Sa Sa event na to. Oo. Pati yung title nung show, show in a way, yung basketball, yung bida sa Araneta. Hindi naman siya Arena? yung... Nilipat mo? Bida sa arena. Nilipat mo rin sa venue. May galit ka ba sa arena? Nanonood ka naman sa MOA Arena, di ba? Pero mas gusto ko sa... Ako rin, mas gusto ko rin sa Araneta. Kasi accessible, mas madali. Talagang umabot na tayo dun. Binago ba ni Gerald? Hindi. Bida sa arena. Ano din siya, parang medyo involved din siya dyan. Tsaka hindi kasi... Sobrang hands-on. Pag basketball talaga, Basketball talaga. asahan mo si Gerald. Di ba siya naman ang Sa third floor kasi. IBS, di ba? At saka yung third floor na team niya, na sila Argel, sila Johannes. Oo, ganyan. lumalaban sila sa Lumalaban ano, sila diba? sa mga regional Provincial, at provincial basketball leagues. Racket yun. Oo. More and more. Why not? Pwede ba ako doon? RM, PA? Muse. Kanino? gusto mo. Kanino doon? Johannes. Wow! Meron talaga. Argel. Pwede. Kung di naman ako tatanggi kung kay Gerald. Muse ang kailangan nila. Subukan Hindi ko mo lang kaya kay mag- Ellison. Wow! Ay, alam ko para magagalit. kanina. Ano Baka ba ma-end of yan? friendship. Merong, ano. Oo. Meron Meron kami isang friend. may gusto doon. Ano Hindi na, pwede. mine. Meron ang Meron ng tatak TV seal. Oo, meron ng... naka-mine na. So yun, congratulations naman. Although, may chika na hindi daw puno yung MOA Arena. Tapos ang mahal daw Ang pala laki ng naman ticket. kasi. Tsaka mahal daw ng ticket. Ganun. 8.5 daw?
True. For a basketball game? Tapos 800 yung super taas na. Isang mawari na pa naman pag sobrang taas na, ganyan na Oo, sila wala ka na kaliit. makita to. Totoo. Pero, binaba, 50%. Pero hindi pa din daw napuno. Yun ang chika. Hindi na wala naman ako doon. Concert ba ito? Tanong ko nga sa kaibigan ko. Ay. Producer kasi doon yata yung kaibigan ko. Okay, mga Marites, sunod naman natin to. Si Jenny Mercado muling nirenew ni Rhea Tan as ambassador kahit na may sarili na itong skincare business. PhD Marites mo yan. Yes. Parang last 2 years ago, nilaunch si Jenny Lynn Mercado ng Beauty Derm ni Miss Rhea Anicoche Tan. Tapos, fast forward, siyempre, mag-end na yung contract and everything. Sabi ni Jenny Lynn, kinakabahan daw talaga siya. Hindi niya alam kung paano niya sabihin sa kanyang Mami Ray na nag-put up siya ng sariling business na skincare, ganon. Actually, parang siya make-up na, kung di ako nagkakamali na may kasamang skincare na. So, nung finally, nagkaroon siya ng lakas ng loob, sinabi niya kay Miss Ray, parang somehow ina-expect niya na hindi na siya i-renew. Kasi di ba, conflict naman talaga kung tutuusin syempre, mo. diba? Pero alam mo, hindi gulat na gulat si Jen na hindi gano'n na naging reaction ni Miss Ray sa kanya. In fact, happy for her. Kasabi nga ni Miss Ray na hindi na tayo para compete. Parang ang gusto niya is mag-grow din, magkaroon din ng mga sariling business, ang kanyang mga endorsers. So, sabi niya kay Jen, walang problema and tutulungan pa kita. So, gano'n na nga nangyari. Tuwan-tuwa si Jen. Hinanapan niya ngayon si Jen ng ibang i-endorse na produkto na hindi conflict. Which is yung Reverie. Itong Reverie, siya, home spray, parang alam mo, ang bango nun. Parang may ganyan na. Yes, parang nawala na yun. Hindi, iba yung kaya. Nawala na yun. Spray din yun. Oo, nawala. Parang nawala for a while. Ang dami naghahanap kasi mabango naman talaga Yun siya. pa rin ba yung name? Yun ba yung dati kay Marian din? Yung Reverie rin? Parang iba. Oo, di Ganun Diba nga yun. blank? Oo, blank something. Blank Hindi something. yung spray sa bahay Oo, The Beauty Derm Home ata. Wait. yes. But anyway, Wait, ako nag-host nawala yan, siya for a sorry. while. Okay. Tapos ngayon binalik si Jenny Lynn na nga ang endorser. So yun. So marami naman natuwa kahit sa mga media na Siyempre invited. naman, Kasi nga, love namin yung product na yon. So yun. Tapos nagko-compliment sila kasi si Jen naman, sobra siyang inspired and proud kay Miss Ray na alam naman natin nung during the time na nag-increase talaga ng todo yung gas ay siya talagang, alam mo, parang siya nga yata ang kauna-unahan sa Pinas na nagpagas sa mga tricycle driver, yung mga gano'n, di ba? Oo. So, Parang na-inspired. binili niya yung buong gasolinahan Yes, para na-inspired. maibigay niya ng libre doon sa Correct. mga Totoo. Na driver. 4 na araw pala Ay, 4 na mapapakinabangan ng mga driver, ng mga tricycle driver, yung gas na yon. Correct. Lalo na kasi parang full tank eh. Correct. Anyway, tuwan-tuwa si Jen. Yun nga, masaya siya talaga. Kasi hindi lang siya pati si Dennis ay endorser din naman ng Beauty Derm. Tapos, napag-usapan nito kasi nga, di ba, Mother's Day na. And alam naman natin na si Jen, hindi naman siya yung talagang sobrang kumukuha ng napakaraming work na sunod-sunod, di ba? Hands-on mom din talaga kay Jazz, sa kanyang sis and awesome mom, kasi alam naman natin ang situation ni Jazz. Then, mommy din siya ni Calix. Tama ba ako? Calix, Calix. anak ni Dennis. Kay Carlene Aguilar. Kasi Oo. si Calix sa Family Feud Tapos, di ba, nagko-compete si Calix. Yes. Na nakikita ng tao na si Fencing Jen yata. ay napaka-supportive stepmom to Calix. Ayan. Sabi ni Jen, okay daw yun, masaya daw yun. At least si Calix, meron 2 moms. Tapos si Justin, may 2 dads. So, kaya nung Okay yata sila din ni talaga, Carly. nung tinanong ko yun, sabi ko, then, okay din kayo ni Patrick, may hindi kaya lang medyo napaganyan siya sa akin. Alam Sila mo ni na. Carly ng okay. Sila ni Kylie, parang okay din sila ng wife ni Patrick. Okay. Alam ko, ayun. Tapos, siyempre, ang baby nila, si Dylan, Pero sila ni Patrick, gumanyan Ganun nga. So, alam ko naman yan. naghawa. Yan. So, si Dylan, ang kanilang baby, of course, ni Dennis,
doon sila nakafocus ngayon. Bukod doon, yung bahay na pinapagawa nila na considered ni Jen na dream house nila. Bukod pa yung kanilang rest house sa Tanay, di ba? They have that. Ayan, at may bahay din naman sila dito sa QC. Doon Saan nabanggit yun? kung Hindi plano pinapagawa ba nila. nilang, di ko nga na, kung plano ba nilang sundan si Dylan. Doon nabanggit ni Jen na meron pa daw silang baby ni Dennis Meron. na nasa US. Nagulat ako talaga doon. Yung pala, yun yung, anong tawag doon? Yung Frozen. yung Embryo. pinapreeze na Embryo. oh yun. At alam mo nila Nagpa-freeze yung ng egg si Jen. Tsaka Hindi pa baby yun. pero considered na nila yung anak nila, ganon. Sabi niya. Oo, at alam nila ang gender. Yeah. Alam mo nila kung ano Embryo ang gender. tawag nila. It's baby boy. Hmm. Yeah, oo. Tapos So, naka-fertilize na? I guess Ano ba yun? So, ganun Alam lang. mo, may surprise kami Tawagan mo si Jen. May surprise kami sa'yo, Alan. Sa'yo daw i-inject. pero hindi, yun na. Gusto ko galing mismo kay Si Dennis. Gusto niya si Dennis mismo. Oo, ang mag-inject. Ayoko nang galing. Diyos ko. Tsaka may gender na. Ayoko nga. To be honest, nagulat ako doon kasi hindi ko alam na may ganun silang mga eksena. Di ko, rin, So, di ko alam ang Pwede scientific yun. So, yun. Alam ko naka-frozen lang At is ano knows yung na talaga egg. nila ang gender, it's a boy. Bongga, di ba? Tapos sabi ko, Jen, anong mas gusto mo, if ever, ngayon? Sa ngayon, given the chance, yung i-push through na, yung Bago. yung pina-freeze nila na embryo nga doon Siyempre, sa siya pa rin US. ang magdadala nun. Or, pwede siya na din. Pwede. Pero pwede ring iba. Kasi pwede din kumuha ka ng surrogate, Iba yung ma'am doon. Or physically, you get pregnant. Sabi naman niya, kung ano daw yung will ni Lord o kung ano yung mangyari. Kumbaga, kung mabuntis siya, kasi sabi ni Jen, medyo hirap talaga siya yata na So, isa lang anak sa nila ni Dennis. pagko-conceive. diba? Si Dylan, yung Ilan taon girl. na ba si Dylan? Pili ko mga 5, mga gano'n. I don't know kung Five nag-7 na or ba. Babae yan, babae. Yes. Oo, pero Dylan ang name. correct. Ayun, nagdilan minor. Ayaw. grabe. At ni Bob Dylan. At ni Bob Dylan. Basta yun na. So, alam mo, happy lang siya, okay sila. And alam mo naman si Jen, ganyan lang talaga, di ba? Pero sinabi ni Jen na mag-start uli siya ng teleserye before the year end ngayong 2026. Kasi katatapos lang niya eh. Yung sa kanila ni Dennis din. Ano ba? Yung Sanggandik. Sanggan Dikit. Ah, FR. yan. Para yes. alaksan. Huwag mong kakalimutan Yung yung FR. FR. Okay. At ang mas focus daw siya ngayon sa kanyang music. Dahil 'di ba, parang nag-sign up si Jen sa Diba star? Star. Ba't parang Yeah, na-launch ba? Na ano ba? hindi pa nilo-launch Hindi yung pa. oo. Kasi wala Nag-sign tayong up pa lang mababalik siya natin. sa Star. Yun. So, doon siya medyo nakapokus ngayon. Yun po. So, congratulations, Miss Ray and Miss Jen Ray Atan, sa tsaka bagong collaboration. Jen Okay. Mercado. Okay, mga Marites. Meron sa kasi mamaya na after nung Gusto ko ng mga spray, Miss Ray. Charot. Yun na. Okay, tapos naman natin mga Marites. Balita naman natin si Dina Bonnevie na wala na sa agenda ang muling Wala sa umibig. Talaga? Dahil nakausap namin siya. At eto nga, dahil kasama niya si Shuby at si JM sa Love is Never Shuby? True. Shuby. Fiang. Fiang pala, Si Fiang. sorry. JM Tsaka si Fiang. JM Fiang sa Love is Never Oo. Gone. Yun Ayun, nga. ay kwento niya, nang tawag niya raw kay Baby. kay Fiang is susuret. Ano yun? Basta, siya rin hindi niya alam kung bakit. Parang Ilocano something yata. Tapos, or baby shrimp dahil nga mahilig sa Alam na, alam mo shrimp kung saan to. Yes. si Fiang. At nung una niyang Bakit baby makita raw, shrimp? Mukha bang hipon si mahilig Piang? sa Mahilig daw shrimp. sa shrimp. Ano ba? Tsaka, eto Ilinaw ko mamaya, na. susunod pa natin video at nang una niyang makita si JM na dugyutan siya. Ay, grabe. Okay, ito po yung video, panoorin po natin. Sabi ni kung bakit. D. Oo, Very ito, Miss D. nasa reason, nasa interview yung sagot niya. Dugyo. Ito. Roll VTR. May nagpaparamdam ka sa'yo. Miss D. Alam mo, hindi ko naisip yan. Now talaga, it never crossed my mind na umibig. Magmahal, of course, I love my kids, I love the people who love me. Pero para umibig ulit, hindi ko, parang wala sa agenda ko. For now, parang, I don't know, bahala na si God kung paiibigin niya pa ako ulit. Pero for now,
I just want to concentrate on my children. Yeah, ha? Hindi mo pinag-iisipan. No, hindi ko pinag-iisipan. Parang, hindi ko alam eh. Sa akin siguro kaya hindi ko pinag-iisipan kasi parang marami pa akong question sa utak ko. Kung bakit. Pero unti-unti ko nang naiintindihan why he had to go. Pero I mean, if God wills it na, one day there will be something different. Kasi yun naman ang hiniling ko eh. I don't wanna grow old alone. If he'll give it to me one day, fine. Pero hindi ko hinahanap. Hindi ko talaga hinahanap. Hindi ko hinahanap. Wala siya sa agenda ko. Wala. Alam mo, nakakatawa sila. Si Fiang, nung may eksenang sasampalin ko siya, sabi niya, please sampalin mo ako. Sabi ko, bakit? Wala, gusto ko lang ma-experience na masampal mo. Bakit? Hindi ako mananampal. Ayoko. Kinuwento din niya. Yung showbiz, sa kanya nasa showbiz, gusto mo na-experience na sa pagkakas. Ah, Parang naka 1.5 speed. Oo nga. si Fiang, kaya ko siya nagustuhan kasi mukha siyang isang susurit. Ano bang susurit? Wala namang meaning ang susurit eh. Parang maliit kasi na makulit na. Kasi naging roommate ko siya. Eh, You mentioned that kay Piang. Ito na yung pagkakataon. Ay. Ibang fans kasi, nagkamali nakakala. Basta June Hindi Lalin. ikaw narinig namin, ibang June. Oo, June Lalin. Patawag kasi Diba, yan. Yan Ano yun ka sinabi na. ko? Ano ka sinabi ko? Pero yung iba, akala kasi, akala mislead ka, nakaloka. Miss Smith? Oo, akala nila, yung kasi yung incident, may mga ganun ka lang. Love na love ko si Fiang. Tinatawag ko nga siyang my little shrimpy. Sabi niya, bakit shrimpy tawag mo sa akin? Eh kasi ang hilig mo sa shrimp. Tapos nung nag-guest siya sa HOD, pinaluto niya sa akin buttered shrimps. Tapos tuwing nagpapakain si Direk sa amin sa taping, nakakaubo siya ng ilang shrimps. Eh, hindi ako makakain ng shrimp because I'm allergic. Kaya ako natuwa sa kanya kasi kahit na makulit siya, pag may eksena siya, she can deliver. So sa loob ko lang, naglalaro ka ha, hindi ka nagko-concentrate. Tingnan natin kung makaka-deliver. Tingnan ko lang makulit siya, dadaldal to. Pero she can. Pati yung units niya, yung kailan siya magtataas ng boses, kailan siya magbaba ng boses, kailan siya iiyak. On point, ang mahusay yung bata. Kaya I like siya. Wala siyang attitude. Ang sarap kasama sa set. As in, makulit siya, but she can deliver. May natutuwa kaming lahat sa kanya. Sabi nga ni Michael, this kid has a lot of promise. So, nung una nga, I've never seen JM, nung una, na hindi siya naka-get up ng role niya. So, nung una sabi ko, ano ba nakita ni Fiang dito? Itim, dugyot, red hair pa. Tapos sabi ko, tapos nung nag-guest siya sa HOD, sabi niya, Mama, sabi niya si JM. Ano pa ganun ako? Ito ba yung ano? JM, sabi ko gano'n. Ang pogi pala niya. Sabi ko, sorry kasi ngayon ko lang siya nakita ng iniitiman pala siya. Tapos nilalagyan siya ng wig na rin, na mahabang buhok na. Blackface. Ay, tsura nitong dumi. Pinapadumi pala siya kasi nga mahirap siya. Sabi ko, sorry, nung una gusto ko sanang tanungin, ano ba nakita mo dito? Kaya sabi ko, guwapo mo naman pala eh. Tapos ang kinis niya na mahiyain. Elaine, Sabi ko, hindi naman. sorry naman, nag-judge ko na akala ko, sino itong nagustuhan ni Pia? Ang puti-puti niya, itim-itim ng pinili. Eh, yung pala, I didn't know it was makeup. Okay, mga Marites. O, yan na. From Dina Bonneville, alam niyo naman niya, walang preno. So, speaking of JM and Fiang, ito po, JM Ibarra at Fiang Smith. Ay, segue, Pinuri ang kalbo. acting sa kanilang launching movie. Siya na bang the next big love team? Approachable. Grabe yung Approachable ba, tama dugyot. ka? Oo, may magre-react. Kaya mo. Love si JM. Okay, naimbitahan nga tayo dito sa grand premiere night na pelikulang Almost Us, ang launching movie ng love team ni na JM Ibarra, ayan, at Fiang Smith. Kasweet mo naman. The sweet instructor pala na. At nakita natin, kasi nga JM Fiang, dapat sweet. Doon sa Mega Mall Tito, noong Tuesday night, ang pagdagsa ng JM Fiang fans na lakas tumili dito. In fair. Napaka-supportive nila. No? Oo. Nakaabot ka ba? Siyempre hindi. Okay. Hindi ako napakawalan. Before the doon. screening ay nagpasalamat si JM Tito sa walang sawang suporta ng kanilang fans ni Fiang mula pa nung nasa PBB raw sila hanggang ngayon. Okay, oo. Hindi lang ito para sa amin, para ito sa inyong lahat, sabi ni JM. Medyo na shy si JM nung sabihin nandun yung pamilya niya para sumuporta sa kanya. Andun yung buong Good, family niya. ah. Hirit naman ni Fiang, nandun din ang parents ko. Ay, nandito rin ang parents ko, sabi ni Fiang. Tapos sabi niya, bago nagsimula yung movie, sa tatay ko, please close your eyes. Thank you for thank you for understanding. Kasi may kissing scene nga sila ni di ba, dito? Oh, ganyan. So, tawanan ng mga tao. So, may halikan ang dalawa sa movie na yung una ay yung CPR scene, Rose. Tapos ang iyong totoong halikan na nila na nakakabingi ang tilian ng mga fans. Grabe ang hiyawan Tito at sa iba pang mga kilig moments nila doon sa movie. So happy-happy ang mga taga-suporta ng dalawa dahil ibinigay din naman talaga ng Regal Entertainment at ni Direk Dan Villegas
ang malalang fan service, kaya patok na patok sa mga fanay dito ang pelikula. At yun na nga, ang nakakatuwa ay magaling talaga umarte kasing dalawa dito, in fairness. good, Si JM, bumilib na kami dyan kay JM nung una pa lang sa una niyang movie na Boy Kana sa Cinemalaya last year. Tapos ang husay naman talaga ni JM dito bilang si Pip na sunod-sunuran na best friend niya na lihim pala niyang iniibig si Fiang. Pero si Fiang Tito ang hindi nagpatalo naman talaga sa acting din kay JM. Ang galing din pala umarte ng hitad. Oo. As in natural umarte si Fiang Tito at bongga ang Parang hindi time. naman ganyan yung sinasabi mo kay Fiang Huy! noon. Noon! Ngayon ko lang siya namanood. So nag-shift ka na. Ngayon ko lang siya napanood. Wala akong sinasabi noon. Grabe ka naman po. Kay sweet. Sige, sige. Tuesday ko lang siya napanood. Huwag kang gumawa ng... Talaga ba? Magaling din Aba. humawak yan, di ba? Ito naman. Ginagit ko rin yun dito. So, Tito, bongga ang timing niya sa comedy, Tito. Para siyang ano... Very Maricel Yes, para siyang Actually, Young Rosel. bongga siya sa comedy. Para siyang young Maricel Soriano. Tapos, Lang. lamog na lamog sa kanya si JM. Dahil Correct. napaka-ano niya eh. Alam mo yung... Kamusta yung last? Very physical siya. As in... Oo, touchy na. Oo. As in, dominante masyado si Bulots. Bulots ba yung pa? Bulots. Ano sabi niya doon? Beautiful, beauty lots. Parang ganun. Beautiful. Yan, parang ganun. In fair, ilang beses niyang hinipo ang harapan at crotch ni JM. Habang nakasabit sa jeep. Oo, pero playfully naman po. Huwag kang Hindi playfully. Okay lang. Pero nakatingin si Fiang doon. Kaya, tilian ang mga akla. Ang ganda ng word of mouth dito sa movie. At Ay, okay daw, ang resulta nito sa takilya, ayon kay Miss Rosel ng Sabi Regal nga, Entertainment dito, naka 5.2 million daw ang movie on its first God, day. diba? At ang dami para mga black screening. So, good luck. Sana kumataw pa sa takilya, True, di ba? diba? So, Tito, wala ng Katniel, wala ng Jaydeen, wala ng Liz Ken, Josh Lia, at recently, wala na ring Don Bell. So, ang JM Fiang na ba ang next? Wala, may Don Bell pa naman. Pawala na nga, di ba? Nag-goodbye na nga, di ba? Di pa napapalabas eh. Napalabas na ba? Pero, Huwag mo muna alisin yung Don Bell. wakas na! Ending na! Walang bawi! Ayaw ni Diego na mawala ang Don Hindi Bell. pa. Ayaw? Ano siya? Fan siya ng Don Bell. Ay, pues. Hindi pa naman nawawala, Dapat ipapalabas kumita pa or lang. else. Yun na talagang Si ending. Barbara ba nung fan? He's not Barbara, he's Belinda. Belinda na. Ang bilis sa mga pangyayari. Kanina Barbara ang pangalan niya, ngayon Belinda na. So abangan natin kung si Pwede rin naman JM Fiang. Bettina. Kasi wala nang ibang Wala lapis. na Sino pa? stress din sana eh. Di ba? Don Bell nga nandyan Yung- pa. yung- Alam. Yung France, ayun, Rabjel. Rabjel, O, yung parang, Tingnan mo, yung Francet. Yun na lang natitira. Tapos yung Ashdre, sabi mo, Tito, parang nanganganib na, di ba? yes. Feeling ko na. Parang paglalayuin na. So, JM Fiang humahataw. So, Ayun, sila ang diba? magsasalba. Taas. Magsasalba industry. Saan ang hashtag Hindi. nila? Ngayon, kailangan i-prove nitong mga dasbiya. Meron pa pala mga ano. dasbiya. Pero, Pero yun nga. Anong ito- hashtag doon sila, sorry, ni JM tsaka ni Fiang? JM Fiang. JM Fiang? JM. JM Fiang kasi Nahihirapan talaga. kasi sila kung anong Hindi, galang. JM Fiang talaga. Nahihirapan kasi sila mag-isip. Nahihirapan ka ba? Actually, may Jar Fiang doon si Fiang, si Jaren. Di ba kilala yun? Si Jaren, galing din ng PBB. Pero talaga ang umalagaw ay yung JM Yeah. Fiang. Ang dami na talagang fans. At in person ba kay JM, ang galing talaga niya umarte. Pwede siya maging aayusin ang career niya at suswertihin yung He can be an takbo. actor. He can be another Joshua Garcia ng ABS. Ay, ang taas. Papakita ko to kay, alam mo, Yun sa na. kaibigan natin. Ay, Pumili siya. Pumili siya kung sino. Dalawa na, nababanggit. Dalawa Ayun ko. na. Ay, grabe. Dalawa na pala. Oo, siya lahat. so siya pala yun. Yung isa. Siya din pala yun. Ayun. So, good luck. Good luck. At congratulations sa Regal at Regal, sa Yeah. Project 8 Chef niya. Project. Congrats, Miss Rosal. Yes. And si Direk Dan Villegas. Yes. Ay, parang may kwento ka about Direk Dan. Nakita kasi kami kanina eh, kaya di ako ano Ikaw eh. ang may kwento. Nakita kami sa premiere. Ay, Nakita naman iba yung... Uy! Miss Universe PH CEO Jonas Gafford. Viral Ay. ang paghampas ng cellphone. Paano Sir yung Fu, hampas? paano yung hampas? Sabi Marites niya. ganon. Hindi kasi di ba nabalita natin yung tungkol kay my favorite na, wow, si Ralph De Leon, the cutie pie. Oo. Doon sa Sequel? MUPH kung saan nga na wala ng audio yung kanyang mikropono, kailangan niyang 3 beses magsalita, hanggang 4 na beses hanggang magkaroon siya ng audio, etc. So,
Siyempre, live yon. So, yung mga audience, may mga kuha sila. Different sides, ganyan. Kinukuhanan nila si Ralph na wala pa nga mikropono. So, may isang shot na nasa, ang eksena, ito si Ralph, nandito yung camera nung o, diyan. Sige, Yeah. pakita natin. Ayun. Yata. Sige, pakita natin. Naku, Yan, pa. Yun, galit. Nakita nyo may nagagalit. Kinuha Pa. siya yung phone niya sa table. Actually, ang dalawang beses na ginawa yun, una sa table lang. Okay. Tapos, yung pangalawa, ayan parang directly to the person in front of him. Yun, nasa sino yung taong Hindi yun? naman siguro. Pero hindi naman, ito nga ang explanation. Sabi ni, wait, eto. Sabi ni Miss Universe Philippines Executive Vice President Voltaire Jonas? Tayag, Parang hindi naman ganyan si he was very frustrated when the mics were not working. He was trying to call the production. It was clear he did not make hampas. The person. Anyone. O yun ang sabi niya. In fact, natawa nga ako. In my mind, oh my gosh, baka masira yung phone niya. Later on, I was even joking at him, at least meron tayong sponsor na phone. Yan yung sinasabi ni Walter nung tinanong siya ng News 5. Ayan. So, syempre, parang ini-explain na parang intindihin natin yung ines, galit at frustration ni Jonas. Kasi talagang pinaghirapan nila. At saka 4 nilang... times kasi. Oo. So, Balik-balik. kahit naman ako yung producer o ako yung head, Ako rin, iinit ulo ko. iinit talaga ang ulo ko, mambabato rin ako ng Oo telepono. Pero technical yan Magpapakakuya eh. Will. Magpapakakuya Will. Tsaka ako naman, kasi yung shot kasi, top shot eh. So parang kung makikita mo, akala mo talaga, Tatamaan. tatamaan niya yung ganyan. Pero ano lang daw. Parang ginanon niya lang. Ayan o, tinan mo. Kala mo Ano ba naman napakalakas. yan? Parang ganon. Parang. Ay, oo, hindi naman. Hindi naman. Pero syempre, ikaw na gumanon yung phone, syempre iiwas ka. Parang out of frustration nga. Parang ganon. Tsaka kilala naman natin si Jonas Gafford. Yeah. Hindi naman siya ganyan na Hello, Jonas. nananakit. Kasi ang daming Misha. lumabas na parang grabe naman porket CEO nananakit na ng ng empleyado or nananakit na ng tao, ng produksyon, etc. Hindi naman ganun si Jonas. Hindi naman ganyan si Hindi si Jonas. Jonas. Ano lang siya, nagalit lang siya. Actually, yung una niyang ginawa, kinuha niya yung phone niya, tapos ginanon niya yung phone niya doon sa mesa. Tapos nung hindi pa rin gumagana, doon na siya napaganon. May ilang beses naman Oo. Yun na lang ang magagawa mo talaga sa frustration. Oo. So, yun. So, in-explain naman dito. Tsaka, yun nga, maintindihan Tawagan mo natin. si Jonas. Wait. Nanakit ka ba? Pero alam mo kung nanakit talaga siya, ibang usapan na. Ibang Siyempre. usapan yung kung Hindi, nanakit parang talaga hindi siya. naman. Hindi naman, Parang ang hindi linaw naman. naman. Hindi naman. Kaso lang, nagulat din yung napaganon siya. Kaya akala mo sabay na sabay yung... Baka akala din niya, Oo, baka batuhin siya or or sa galit, hindi niya maalala na ba ito. Pero hindi naman ganoon si Jonas. So, yun lang. So, klaro lang. Kasi yung iba, yung reaksyon na parang, ano ba naman yan, nananakit, ganyan-ganyan, bawal yan. Baklabay lang, no? Oo, alam mo naman, ang mga nanonood ng pageant, mga bakla rin. So gano'n. Tapos kung nanonood ka kasi ng live, nakikita mo yung Oo, mga ilang- 4 beses na, di ba? kawawa Kasi niya. hindi nakat yan eh, di ba? Dire-diretso. Oo, yun. dire-diretso. Kawawa Kawawa live naman yung pinapanood. Kawawa naman your favorite. Sino si Ram? Oo. Hindi na, he was able to handle it well. Very Oo. well. Baka Nag-viral medyo siya because of that. napag-usapan Oo, nga and siya. Alam mo kung hindi nagkaroon ng technical difficulty, hindi siya wala. Hindi kilala. siya Wala. mababayaran. Walang dating. Tsaka, meron na siyang meme, meron na siyang Mr. Tonight. Hindi mo siya nakilala, Dai. Correct. Doon ko nga lang siya nakita. Makiklaim na niya yung word na tonight sa Correct sa kanya. kanya. Hashtag tonight. Oo, dapat hanggang hindi yung pakilala si Rap kung hindi siya nagbayad. Correct. Tsaka yung buhok bagay, Tsaka yung buhok di ba? bagay sa kanya yung buhok niya. Ganun na siya lang May pwede hati, mag-sport Miss ng ko lang ganung makita hair. sila in person. Ni... Ikaw? Oo, go! Tawagan By all mo, means. Rose. Hindi kami close. Ako rin hindi kami close. Si Jonas na lang. Sabi ko kay Jonas pa, ano sa... Alaga ba ni Jonas si Ralph? Hindi naman Hindi Hindi ko sure. Sa kanya, Hindi, ABS buong yan. show. Kaya nga. ABS yan. Hindi, Yung pwede show rin naman. siguro. Meron naman silang mga ano. Okay, case closed na po yung mga Marites. Go. Ito naman. Isa Pressman, hindi raw buntis kay James Reid. May bagong baby, pero may bagong baby raw. Yan, oo. Approachable, sweet, whatever. Witty. Witty. Gamitin ko nga yung witty. Demonstrative. Ay, grabe, hindi mo. Ayan, Ayan. May baby bump. Yes, usapang buntis again. Parang baka ganun lang. Oo nga, yung Oo angulo nga, lang Baka yun, di ganun ba? lang. Kayo naman. Reggie nga ba ang girlfriend at live-in partner ni James Reid na si Isa Pressman, Tito? Naging usap-usapan ito online dahil sa isang picture ni Isa, ayan nga, na sinasabi ng ilang netizens na halata raw ang baby bump nito. Tila malaki kasi ang tiyan ni Isa na sa nasabing photo na parang angulo lang din naman. Di ba? Parang kung tumayo siya na ano,
nakabump yun na talagang ano. Di ba parang hindi naman? At saka alam mo, usually kapag lalo na pag zoom mo yung photo tapos pinost mong ganyan, lumalaki yung tao tsaka yung mukha lumalapa, Tapos yung suot niya kasi rin. Tsaka Sobrang yung hapit. position niya nakaganon siya. Correct. Pero ayon nga sa report ng ABS-CBN News, nilinaw ng mismong PR person ni Taray, di ba may PR person si James at si Isa na hindi totoong buntis ang 28 years old. Hindi siya. Ay, hindi 28 siya? years old na nobya ni James. Ayon kay Vanny Altomonte, hindi niya sure kung saan ang galing ang preggy issue, pero wala raw itong katotohanan, Rose. Tapos ay masayang ibinalita ng PR ng couple na hindi si Chuk, na sobrang obsessed ngayon sina James at Isa sa bago nilang baby. Oh, may bago silang baby dito. Ito ay ang kanilang new pet. Ay, wala tayong picture. Na Ayun. si- Ay, ang cute. Yan, na si Koda. O, isang cute. Aussie Doodle. Aussie Doodle. Ang cute. Wala ka talagang ano sa aso. O, poodle na ano siguro. Wala ka talagang Aussie Doodle. Walang ano yan. Oo. Walang puso yan. Walang habag. Ang bagong fur baby na ito, Buong araw, ganon. Kaya ka hinahabol Oh ng mga my ano eh. Ito raw ang Tama na nagpapasa ngayon. meditate ako. Ow! Ow! Kasi nga, alam Kasama nila mo daw ano ka sa kanila. pag-meditate mo. Mga doggy. Kontrabida ka sa buhay nila. Ito raw si Koda dito ang nagpapasaya ngayon sa buhay na magjowa. So may baby nga sila, fur baby. Ayun, ang cute. Sobrang cute. Ayaw mo ba ng ganyan? Ang cute. Grabe, ang ganda ng eyes Oo, nyo. grabe ka. Hindi ka ba matunaw sa ganyan ka Hindi, cute? ang cute. Oh, ganyan lang. Ganun lang ako. Yung eyes niya parang ano, Ganyan. alam-lam. Pero para Punong-puno, alagaan ko sa ah. bahay, buwet. Hindi ko Grabe. kaya. Pag nanganak si Yura, Kahit ganyan hindi ka-cute? Ay, niya- ako, okay lang, wag na. Pag na-jaunty si Yura at nanganak, hindi Tingnan niya- kita kay Ay, Kiko. bibigay ko kay ano, sa Hindi. pamangkin ko. Sa'yo lang. Ay, Yung naku. pamangkin ko, dog lover, tsaka yung Hindi youngest mo talaga brother. No. kaya. Ikaw ang mag-aalaga. Baka anuhin yung mga Sobrang- painting sa bahay, no? Grabe, hindi naman Ayaw sila nito ganun. passion. Actually, Tito, sakali nga mabuntis Matitrain si mo Isa, Yes. hindi naman yung kagulat-gulat, if ever, dahil matagal-tagal na rin naman silang magkasamang, ano, di ba, nagli-live in ni James. At may balita pa nga, engaged na silang dalawa. As in, may ring na raw si Isa na bigay ni James. At mukha rin namang ready na silang magka-family if ever, at mukhang handa na rin naman ang 32 years old na si James na maging Daddy James. Ayan. Anyway, si James ay busy naman ngayon sa taping ng comeback project niya, Tito, ang romance mystery series na Someone Someday with Catherine Bernardo na favorite ni Mr. Fu. Yes. Ang sabi nga, Catherine. Ah, yes! Ang taas! Taas, grabe. And Mayor, I wanna meet them. I wanna be their friends. ang chika na aming source, Rose, ay wala raw romantic angle dito sa dalawa, sa James, Hindi, Catherine. ang nakakapagtaka, bakit wala pa rin? Hindi Ayun pa rin nila... Mismo. Oo nga, no? May Ba't chika rin tayo Ang dyan. tagal na niya. Oo, mayroon narinig akong ano dyan. Ano? Dahilan. Narinig din ako. Oo, ayun. Mukhang pareho tayo na narinig dyan. Oo, mismo. Ayun. So, ano narinig nyo? Sabihin nyo na. Yun na lang i-report Wait mo. mo Okay lang na sa yan. daw. Wait mo lang sa daw. Oh, ayun nga. So, ayun. Ang Dreamscape series na ito ay hindi pa natin sure kung kailan may papalabas sa Netflix. Dahil supposedly parang Nauna March pa yung iba. Oo, parang March dapat. Pero ewan, baka nagkaroon ng delay or whatever. Tawagan mo si Catherine. Si Mayor ang asko. Oh! Mayor ang asko! Wow! Wow! Manager. Ayan na, mga marites, hindi buntis ha si Isa. Oo, pero ang cute ng fur baby, Oh, I like that. Cute. Okay, mga marites, eto, ibalita naman natin si Ding Dong Dantes, living a double life. Ay. And talks about his chemistry with Max Collins, PhD. Yes. Ayan na nga. Oh, kuha ko yan. Gateway yan. Gateway. Nagkaroon ng media launch, of course, na pinalabas ang pilot week ng The Master Cutter. O, ginig din. In all fairness, ang ganda ng Master Cutter. Parang maganda yung pagkakagawa. The Kingsman, parang ganun, diba? O, parang ganon. Maganda ang pagkakagawa with Direct Dominic Zapata as the director. Action pack, umpisa pa lang. At sabi ko, nung pinapanood ko to, sabi ko, in fairness kaya rin naman pala kahit hindi umalis ng bansa. Di ba parang nauuso ngayon na bawa pilot week, na dito Puro sa ganitong abroad, lugar. di ba? Oo. Ito, hindi sila nag-abroad. Actually, dun lang to sa Paway eh. Pero ang ganda ng execution. Panoorin nyo tomorrow. Paway na Hawaii. Paway, not Hawaii. Paway, Ilocos Norte. Hindi ko alam. Norte, Norte, oo. no. So, panoorin nyo tomorrow sa Netflix. Magpipremiere na siya.
sa May 11 naman ang worldwide premiere, which is mapapanood naman na sa GMA7. At syempre, di ba, usually kasi nag-YouTube na, gano'n yun, kaya worldwide. Okay, yan. So, tinanong ko si Dong, medyo naalimpungatan pa yata dahil ako lang nagtanong. Ang tanong ko, kung sa totoong buhay, at kung given the chance na may double life siya, anong gusto niya? Di siya masyadong Sabi niya, grabe naman yung tanong mo, Ate Rose. May ganon. Tapos, ang sinagot niya, parang basketball player na hindi ko naman in-imagine na sagot niya. Sabi ko, okay. Alam mo, ini-imagine ko kako yung mga tipong gusto mong parang katulong, hero, or whatever, sundalo. Pero, matangkad naman siya, pwede siya basketball player. oo nga, hindi ko lang na-imagine yon. So, nagkaroon kami ng chance na makachika siya ng mas mahaba-haba na solo after. Doon, proud siya talaga dito sa bago niyang teleserye. At, tinanong ko din siya about Max Collin. Kasi sila yung partner niya naman dito, Max Collin. Sila yung partner uli dito. Ang dami na rin nilang pinagsamahan ni Max. In fairness. Sexy ni Max ko. Oo, sexy, ang ganda. Sabi ni Ding Dong... At magaling umarte. Yes. Sabi niya, si Max napakagaling na artista. Magkasama kasi sila sa PPL Entertainment. Of course, kay Perry Lansigan. Kaya sabi nga ni Dong, nakita niya yung pag-blossom ni Max as an actress. Tapos, kung paano din siya nag-grow ngayon bilang... sa fashion din, di ba? Yan. So, sabi niya magkaibigan na kasi kami kaya hindi na daw nila kailangan yung parang may ilangan pa ba or kailangan pa ba nila mag-usap before doing this particular scene, lalo na kung may mga intimate scene, ganyan. Even Some intimate scenes. Oo. Even si Marian Rivera na kanyang wife ay kaibigan din si Max dahil nagkasama sila sa My Guardian Angel. So, kumbaga, sobrang yung chemistry nila, yung rapport nila sa isa't isa as partner, sobrang na-build na over the years. So wala yung mga Yan. selos-selos. Hindi ko naman tinanong, pero I'm sure wala. Dahil super, kung makikita mo yung mga Instagram ni Marian, Instagram ni Mac, talagang laging yung dalawa. Nagko-komenta, naglalaikan, naging sobrang close sila talaga ngayon. Yon. At natanong din si Ding Dong, bakit kumbaga, naman na siya prime actor na talaga, di ba, ever seen. Although, ang title niya is Kapuso Primetime King, pero bakit daw he still accept teleserye? Kumbaga, yung iba kasi, di ba, medyo hindi na ganon kadalas gumawa ng teleserye. Pero kung titignan niyo si Dong, parang every year meron siya at least teleserye. Or minsan nga, twice a year, ganyan. Ano title niya? The Master Cutter. Hindi, yung Kapuso Primetime King. tama na naman gumawa siya ng series. Pero pwede rin naman siyang medyo laylo na sa serye dahil dami na din niyang ibang pwedeng more on movies. Sabi niya, dito daw, sa teleserye daw kasi siya somehow nagsimula. Tapos hindi daw niya makakalimutan ng time na pwedeng wala pang gustong kumuha sa kanya. But GMA trusted him. Kumbaga, in a way, parang invest sa kanya, di ba? Ayun. So, nagtiwala ang GMA sa kanya. Kaya sabi niya, sila Direk Dom, parang yan yung nila parang in a way, yun ang medium nila, yung teleserye to reach the audience, of course. Deserve di ba? Ha? Magaling naman siya. Deserve. Yeah. At saka siya ang primetime king. Yeah. Saka, yun, maganda. Medyo, yung sa pilot week, for me, hindi siya ganun ka predictable. Kaya, panoorin niyo po, simula na bukas sa Netflix. Bukas na. Yeah, Netflix to. Pero sa Monday. Friday ang drop sa Netflix. Oo, yes. Yun po. Congrats, Ding Dong. And Congratulations. The Master. Baker. Sa Master Alam ko, Cutter, para hindi na kayo mag-isip, ang kanyang double Korean. line. Master. He's- Sounds like He's a soldier and at the same time, sastre. Sa Soldier. Tagalog. Oo. Sastre yun. Sa Tagalog, Tagalog, sastre. Taylor. Kasi sabi ni Direk Dom, parang to give din,
Kasi di ba parang nawawala na sa kamalayan daw yung Wala, no? sastre, Puro yung mga ready to wear ganon. na kasi Oo, lahat eh. exactly. Uy, malaki pa ang tiwala ko sa mga sastre. Oo, diba? Yun naman Bira, gumawa, gumawa ng mga putol. cardigan ko Oo. dati. Sabi tuloy ni, sino ba si Alan Policarpio? Naku, promote mo yung ano mo, Ate Rose, yung ano mo sa Kamuning. Yung sastre. mo? Oo. Sastre ba ang tawag? Sastre, Tsaka at the ano, same time, modista. modista. Ayun, mga Pag babae daw, Pag babae, modista. Babae modista, pag lalaki sastre. Basta ako magpuproduce ako, master Modista. baker. Ano ba? Yung meron Parang na yun ibang na. spelling yung sa'yo Master eh. baker siya nagbe-bake. Ibang Tumatawa si spell. ano, Oo. si Alam mo, Bettina. parang- Get parang niya? may drama na Get na get ganyan. niya yung ano mo. Oo, Hindi naman yun ang master tinutuko yung ibang spell. Master baker siya magaling mag-bake. Naku, ibang Paalam mo parang may ganyan na ano, Ano? na Korean drama. Oh, Hindi meron di ba? Master Master baker. Baker. May di ba? baker something. Gusto ko yung Oo, modist. para na- Ginagamit yung sa Baker Bridgerton. Oh, big. I'm came from the Anyways, modist. Gan. ito naman Modista. tayo. Basta abangan yung master cutter ni Ding Dong. At Yeah. ang master. Baker ko. Baker ni Mr. Fu. Oh, ito na mga Marites. Ibalita naman natin si Daniel Padilla. Nag-create na ng Tari. TikTok account. Gusto ko Si yung Carla nag-create. Estrada ang pinakaunang finalo. Wow, sweet naman. Correct. Sir Fu. Oo nga, naging loyal ka na kay Daniel, ngayon. ah. Hindi, ito nga, apparently, Apparently. hindi pala sa kanya yung Daniel Padilla na account. Ah. Kasi Oo, Supremo. hindi, hindi Which pala one? siya yun. The Meron sa TikTok TikTok. account? Hindi, yung sa TikTok. meron sa TikTok na Daniel Ah, so Padilla. hindi siya yun. So, tinignan Oh my ko. gosh. So, Yung report mo na ano, Hindi hindi naman. pala kanya? wala akong hindi, iba yun sa IG ata yan. But anyway, sa TikTok yung chinek ko. Supremo din. Hindi, Daniel Daniel Padilla na. ang chinek ko. But anyway, hindi pala siya yun. Kasi apparently, Mang sabi, Daniel? yan ang kanyang bagong, ayan ang, well, ang Ano isa yan? nabasa ko, kauna-unahan niya, nakalagay, his very first TikTok account, at ang kanyang handle is Mang Daniel. Anong tiniktok niya? Ang very first post niya, yan, yung nasa gubat siya, tapos ang caption lang ay, hello. Ang layo ng Very shot. Daniel nga yun. Hello, sabing gano'n. Tapos, syempre, tinignan, halatang-halata naman, one following. Pag kinilik mo yan, si Kyla Estrada lang ang kanyang fina-follow. And di then, ba yan nga inireport before tayo umere, tinignan ko kung yun pa rin ang kanyang fina-follow. Yes, siya pa din. Wala na iba. Walang iba. Tapos ang followers niya ngayon ay 50,400. Bilis. Kasi Wow, kahapon bilis. lang naman, parang kahapon or 2 days ago, I'm not sure. Pero ang nabasa ko kasi, his very first TikTok account. Ayun Sabi ang nga. Sabi. Oh. So, yun. So si Kyla, tapos yun nga, nakalagay yung Ganda ni photo. Kyla. Ayan yung photo. Sana makita nyo. Yan Ano lang. yan? Sana pinakita dyan yung photo. Hindi kasi yung na-screenshot niya, just watch. Yung just watch, hindi naman pinakita yung winatch. Ay, Nasa nako gubat po. siya, nasabi niya, Ayan, hello. follow si Daniel, Follow niyo Yan, na si Fu yan. So sasayaw nagre-report, kaya si Bagay Oo, marunong naman siya abangan sumayaw. natin. Barasin mo yung title ko. Ito na po yung kay Alan D, anak na Aiko Melendez, Ayan. na si Martina G. Kane, standout sa Star Wars artist. Mr. M sa TV5 Ito po na yan. malilikha ng big star. Yes. Ayan po, ayan po. Oo. Yeah. Ay, May kasama nila dito kasi baka magulat sila bakit may mga iba. Kasama po nila yung mga executives. Hindi, meron Yan. ako dyan. May grupo sila. Marami kong binigay na Ah, pics. Ito na. ito galing to sa akin, eh. Oo, umattend nga tayo sa grand launch ng Star Wars. Fu, Oo nga, sorry, hindi ako nakaabot. Nasa Shopee ako. ang rebranded talent management arm ng TV5 at dating MQAA, Tito, ang Media Quest Yes. Artist Agency. Ayan na nga. May Halatang... nakalala kayang bagong CD ba? Bagong ano? Tuloy mo na yan. Uy! Halatang pinaganda. Ayan, sila. Oo, in di ba? fairness naman sa group pick. Halatang pinaghandaan ang nasabing event na ito. Nasa May 5 para ginawa talagang itinaon siyang May 5 po para talagang 5-5 sa TV5. Sumo hindi- yung... Bagong-bago. Pero bago na. Parang ano, ganun nga. Parang yung- Shopee parang Live. Shopee Live. Parang double-digit sale. Oo. 5-5, 4-4, At saka 6-6. parang feng 11-11. shui. Parang feng shui, ganon. Ay, So, talaga ang ba? nakilala rito ang Star Wars 16. Ayan ang Block 1 o first batch. Ba't hindi Star Wars 5 lang? Para 5-5-5. Grabe. Wow. Hindi naman. Ang onte. Ano? Oo, ang konti 72 naman. Mas marami pa press. Star Wars. Star Wars 55. Oh. 72 Actually, yan. oo, dami nila. Oo. Abot ka pa sa ibang black. Ano pa lang to? First Oo, block. First Oh. block. So, parang Black Star 1, Circle. batch 1. Yes, Yeah, yes. mismo. So, nagpakitang gilas sa kanilang performance ang 9 girls and 7 boys na bumubuo sa Star Wars 16 na hindi mo na-meet dahil attitude ka. At para sa amin, ang nag-stand out sa Black 1 ay ang 19-year-old
daughter ni Aiko Melendez na si Martina Martina Jiquin. Bukod sa Ganda. pretty and charming, ay very articulate si Martina na isang atinista po. Correct. Kaya naman very proud ng kanyang mami na present din doon sa event. Watch natin ang video ni Martina. Di ba may video ako? Go! Meron, di ba? Hindi na May, ikasa. diba? May video. Ay, Hello, ayan na. Yarn, in I'm fair. Oh. I'm 19 years old and I'm part of the Starworks Top 1 Artists, and it's my pleasure to be here in front of all of you today. Ang ganda ng sagot nito. Dito number 1 fan mo, yung mom mo. Hi Marcel. Advantage ba na isang sikat na artista yung Si Arnel Sirat. at the least Correct. na nakapasok sa industry? I'd say po that it's a privilege and blessing that my mom carved out almost her career enough for me to also be in this industry po. And I'm very grateful because I was able to be given this opportunity to be here today. And I take a lot of inspiration from my mom actually with the way she's been sa industry na po ito, and it's something that I take as a blessing. And I'm also here not just to recognize that privilege, but also to show that I'm also equally deserving of it as well po. And yun po, it's not something I want to abuse or take advantage of, but I'd say that it's something I do recognize. Yun po. Gusto mo ba siya makatrabaho? Definitely po, that's a dream for me. I think. Nananayin siya sa screen. Magaling na artista yan. Thank you po. Thank you so much. Oh, Gandang bata. Martina in her At bakuna saka top. mukhang mabait na bata. Bakuna ang bakla, Correct. litaw na litaw. Ayun. Ang dalawa pang napansin namin, Rose, ay ang poging si Adam Buck, 18 yan. years old. 5'11 ang height po, na isa sa mga jocks sa Vibe show ng TV5. Ay, ganun. Di ba yan? Ito Yan si ba? Adam. Oh. Ah, Tapos, Eto. malakas din ang dating ng Island Boy Ang na si Siargao. Nico Matugas, dito na taga Siargao. Di ba Matigas? yun? Matugas, sounds kala ko like. Matigas. Oo. Sounds like. Oo, ang galing niya sumayaw po, in fair. Lakas ng appeal. Ilan taon na ba to? Nabet talaga Kaka-Elia yan May. yan. Ay, Oo. hindi, wala na to sa market po. 20 anyos ni. Ba't mo nagustuhan? Magaling sumagot. Ay, ang bongga rin niya sumagot. Hindi ko na lang nilagay yung video. Pero dahil, ano rin. Bukod siya na si Alan. Bongga rin. Tsaka yung Adam, bakit hindi ako naniniwala? Gusto mo, 18 na eh. Uy! Ay, sino mga 16 dito, tsaka 14? Marami dyan. Ay, ito, yung 15. Ayan. Si Wilding. Type mo ba yan? Si Hindi ko type. Amo. Ikaw, sa'yo nga, 14 eh. Mag-report yung Grabe. muna po siya muna. Talaga, store mo ka na store mo. Makarito, parang kanya yung mga buhok. May menu eh. Parang namimili lang kayo ng ano. may ah. katalog. May katalog eh. Okay, ang iba pang bumubuo sa Starworks 16 ay sina Amo Wilding, 15 years old. Oh, yan ang type Sean mo. Martin, 18 years old. Patrick Ballesteros, Ito 18 gusto years ko. old. Spencer Capistrano, Very 25 years old. Yun yung type mo ba? Si Spencer? Oo, Tama ba, Fu? kasi Oh, yun ang type niya, si Spencer Capistrano. Mag-i-guess mo na yan sa What the Fu. Eh kung magbibrief siya doon, Ay, grabe. At si papayagan ko si Ngayon Mr. pa M. ba? At Hindi si na- Wayne Leonard, ng 20 years niya. old. Ang iba pang girls bukod kay Martina ay sina Carmela Lorzano, 17 years old. Celine David, Maganda yung si Lynn. ano 18 na siya, years I old. think, ano na 18 to years eh. old. Ano, artista na? Oo, yes. Parang Carry yun to, na- carry to. Parang Gusto ko to. child star Gusto to ko to. dati. Gusto ko to. Meron pa ako isang Grabe. gusto, Sandali, mamaya. Si Caitlyn Nag-artista King, na yan, 15 years old. Si Yan ang pinakamaraming followers. si, Sino? si Caitlyn Si Caitlyn King, 15 King. years old. Ah, totoo? Ayan no. Ay, sorry. Sorry, no. I'm sorry. 300 Hindi, oh. lang pala. Akala ko K. Si Keisha Serna, 18 years old. Si Natalie Apollo, 13. Oh, iba 13 years old. Si Rahil Gatali. Ayan ang type ko. Ito, ito Ang yan type, ang- sorry. Ito. Grabe. Ay, nako, ayan na. 14 anyos. Ayan na. Hindi, alam Ibig mo, ito sabihin, din na maganda napansin to. ko eh, bukod kay Martina. Ang Rahil ng lalaki sa May ano- GMA. GMA. Ito girl, Rahil din ang Hindi, Maganda to. ito naman, parang Rahil. Megan Yang ang nakikita ko sa Ay, oo kanya. nga. Parang beauty queen. Megan Yang na parang naging Diba? Indian version. Maganda. Maganda tong Meg- batang to. Sisikat parang- to. Mukhang Indiana. Pwede siyang maging beauty queen kasi Correct. matangkad din Pwede eh. siya. What? 14 years old lang. 14 yun. Pwede Si- na pwede to. Oh, ang dalawa pa ay grabe yung pwede to. Saan pwede? Nakakaloka. Ito maging artista. Ayusin mo, 14 lang yan. Si Selena Griffin, 16 years old. At si Steph Razon, ang daming minor sa 17 lang si Steph. Ang daming minor sa girls.
Wala na ako doon. Okay. Irahil ako. Tsaka doon sa Celine. Tama mag-report. Oh, so may manok ka na Natalie, agad. alam mo, kahit ganyan. Si Sweet. At May ano tinilo yun. niya, tinutulog girls. Maganda na to. Di ba? Grabe. Siyempre, ano na, di The pwede siya nerve. Martina mag-guard The si nerve. Aiko. Anyway. Anyway, ang legendary star builder at star maker na si Ah, Mr. Johnny Manahan o Mr. M ang at the helm of Starworks dahil after many years in ABS-CBN and 3 years with GMA Network Tito, he is now with TV5. At dito naman siya gagawa ng magic at lilikha ng big stars, hopefully, sa mga yan. Ilan sila Tito lahat? 17? 16 yung 16 yung nilod sa Black Black One. Oh, Black One. Pero 72 yung nalaman ko. 72 po. Oo. Ayun, lahat. Kasi nga may another batch. Ang dami pang mga Yes. marami pa tayong At ang ganda ng susubaybayan. pictorial ni Mr. M dito. Fair, oo. Gusto ko to. Bongga Ayun. ka siya, Mr. M. So naniniwala pa rin si Mr. M na sa TV as a medium of entertainment at sa pag-create ng stars. Kahit nasa age na tayo ng social media po. Gagawa pa rin daw sila ng traditional programs, mga dramas and comedies na bago para hindi mabore ang audience. X-Factor pa rin ang unang-unang tinitingnan ni Mr. M sa pagpili ng stars. Tapos, syempre, yung youth. Kaya importante rin talaga yung kabataan. Kaya nakita mo, ang daming bata dyan, di ba? Kasi sabi niya, Siyempre, they will oo. grow with us eh. Totoo naman. Dapat talaga bata nag-i-start. Ay, Ah? iba agad Kami- yung tingin ko sa akin. Sinabi kong bata. Coming Kakaloka. from you, iba talaga yung interpretation ko na yung dapat sa ating yung bata Ikaw nagsistart. nga, kung makapili ka, 14 ang pinili. Pero grabe nga yun, ano, dapat sa atin nag-start. Yung alin? Or dapat bata nag-start. Yes, oo. Para, di ba? Very, ano. Pero maganda itong Rahil. Last line na natin. May mga shows na raw silang ini-earmark Rose for their new artists. So, good luck kina Martina at sa iba pang bumubuo ng Starworks 16. Mga bagong mamahalin sa showbiz. O, ikaw na, Yes. Rose. Pwede Segue. ka naman ng part 2. Yeah. Ay, di yan. Kung titingnan mo yung mga Baget. bagong artist o yung Black One na inintroduce o ni-launch natin noon, makikita mo, Johnny Manahan, pa rin Okay. talaga. Ay. May ano siya eh, May mata yan. parang may peg si Mr. M talaga ng mga artist. Ano yung napapansin mong peg niya? Minsan, mix of Correct. Yun. Oo. Nagwo-work Yun na. naman. Tignan mo, Gerald Anderson, Correct. Bellanos. Di ba may mga yung may halo? lahi, Yes, kumbaga. true. Oo. Yun ang pansin ko talaga kay Mr. M. Ever since, sa ABS pa, Star Magic, Star Correct. Circle, ano yan. So, ayun na nga. Parang alam ko talaga, malaki ang plano ng TV5 sa kanila. Kasi I was invited before, nakausap ko yung isa sa nagtitrain, si Direk, yung nandun yung katabi. Ryan Carlos. Yun, Direk Ryan Carlos. Nakausap ko siya noon, talagang they want to build talents, as in artists na homegrown ng TV5. Alam mo, matagal na ang TV5, di ba? Lahat alam natin yan. Pero sana nga this time naman, this time talaga umalagwa ito. Kasi in all fairness po, may mga itsura, di ba? Love Nico. Ang daming boys na gwapo. Sa mga girls naman, mukhang maraming promising. Meron nga dito, 13 years old, si Rahil. 13 ba? 14. Charot. Tapos Grabe. meron si yung... Ang ganda rin pala tong Caitlyn Yun nga, King. sabi ko, si Caitlyn na 15 years old lang. Oo, yan. pretty nga yan. So, maraming promising sa kanila. Saka yung probinsyano. At syempre, nangingibabaw si Martina talaga. Yes. Bukod sa, syempre, malaking bagay na ngayon, advantage na yon na siya Parang ay pang-beauty queen si Martina. anak ni Aiko Melendez. Kasi hindi pa natin nakapanood si Martina ng umarte. Pero sabi nga ni approachable Alan D, si Martina, very smart very articulate, di ba? True naman At talaga. saka, alam mo yung parang walang ka-ere-ere. Oo, ang Totoo. bait ng Baka bata. knowing Aiko naman din kasi Oo. yan. Mami Sampalin siya ni LC. Aiko, no? Correct. Pag- Diba? Correct. Hindi pa natin nakapanood umarte. So, yun ang nilulook forward ko talaga kasi alam naman natin ng Aiko ay isa sa mahusay na actress natin. So, wish ko lang sana nakuha din talaga ni Martina yon. So, syempre tinanong ko din sila kung sino yung mga idols nila, showbiz crushes. Siyempre, hindi natin matatandaan isa-isa. Pero, ang nangibabaw among their showbiz crushes ay si Enrique Hill, si Joshua, sa mga babae, di ba? At, yung dalawang Hindi yun. sa Mora ha, Joshua Garcia. Wala naman Or Aquino. wala naman sa kaisipan ko si Joshua Zamora. Of course, alam man nila yon na it's Joshua Garcia at saka si Enrique Hill nga. na nasa TV5. Kaya Nasa pwede nila TV5. makakasama. Yun na. Tapos sa mga boys naman,
Andrea Brillantes. Na nasa TV5 na rin. Correct. At kahit na matagal naman nang wala na rin naman sa atin, Bea Alonso. Bea Alonso, hindi si And Bea Julia Barreto. Barreto. Liza Soberano, Ay, Liza meron din, din. And Julia Barreto and Bea Alonso. Yan. Nga, yan. Alam mo, si Martina nagmarka sa akin na nung sinabi niya kung sino yung showbiz crush niya. Sino ba? Jacob Elor. Ano sabi niya? Sino ba? Si Enrique Hill. Enrique. Tapos ang kanyang idol. May mas nagmarka sa'yo. Ay, wait lang, bago yan. Tapos ang idol niya ay si Ann Cortez. Ann Ann Cortez. Tapos eto na, parang halos lahat na parea kaminin mo. Di ba? Tayo nagulat tayo. Sino nga yun na nagsabi? Basta ang crush daw, ang kanya daw idol nga ba o crush? Crush. Si Stefano Mori. Ito ata yun. Hindi ba si Diba? Kisha? Ha, Baka yung talagang bad sabi namin, Parang nga. hindi ko hindi ko napigilang di ba mag-react. Sabi, di ba sabi natin, ha? Naabutan mo ba si Stefano Mori? Sabi niya, hindi nga daw. Pero ngayon napapanood Napapanood pala daw nila niya sa sa Jeepney YouTube. TV ba? Oo, sa Jeepney TV. Oh, bongga, di ba? Alam mo, ikukwento ko nga ito sa mami ni Stefano. Gimmick Oh, daw, yun. pinapanood yung gimmick. Kay mami. Ito pogi to. Yun nga, ang favorite mo, di ba? Ito, pen. Oh, ayan, Pero basta doon na muna yun. ako kay Rahil. Alam mo, bigla ka tuloy na miss si Stefano, no? Aminin mo. Ba't yun? Alam nyo, bigyan natin ng chance. Itong Kita mo nun si Adam. 16 new hopeful ng Star Wars. Yes. Ano ba si... Okay. Sa unang-una. Galingan nyo, mga boys and girls. Ay, sagutin natin. May nakita ako dito eh. Hindi ko na makita. Mamaya na lang. Wala ako sa Wala pa, tapusin muna Ada, natin. ayun. Ada. Thank you muna sa ating 1.2 live viewer. 1.2 Thank you. Ay, ano na ba? Oo. Okay mga Marites, oras na para sa pinakamainit na showbiz item. Ito nating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog, order na sa naka-flash na link, mga Marites. Ito pala ang ating ugbo. Siguradong yan ang best dahil solved na solved kayo nonetheless, mga kamarites! Ugbo 24/7. Ito na pa ating Yan na. Ugbo mga Marites. Paulo Contis, ramdam ang hirap ngayon ng industriya at alam na ang lugar niya sa mga nakailian pass. PhD. Yes. Your kumpare. Yes, ang aking kumpare. Nakausap ko din po si Paulo Contis sa ginanap na media launch ng The Master Cutter. Isa din si Paulo sa kasama dito at siya ang gumaganap na pinaka-main kontrabida, of course, kay Ding Dong Dantes. Siyempre, unang beses lang napanood ni Paulo kasi wala pa siya dun sa pilot week eh. Okay. Nagulat daw talaga siya. Sabi niya, sobra akong nagulat. Hindi ko ina-expect. Sabi niya, na ganun pala kalaki. Although alam naman daw niya na basta Ding Dong Dantes na teleserye, alam niya na, syempre, big to. Siyempre. Oo, bongga to. Pero talaga daw nagulat siya na kaya pala eh. Parang ganon. Kasi sabi may hugot talaga si Paulo nung kausap ko. At naiintindihan ko yung pinanggagalingan niya, yung mga hugot niya ngayon sa industriya. Na sabi niya, kasi sobrang cost-cutting ang buong industry. Nagtitipid. Buong industry, sabi niya. So, kahit daw sila, like siya, kung dati nun, nakakapag-taping ng, let's say, twice a week, or ngayon, minsan buwan. Ako makapag-taping. May naringgan na din ako parang sa isang buwan, parang taping sila ngayon, lahat ng tapos, Tapos Following month pa, oo. So, grabe daw yung, somehow, na-mention din ni Pao, pero syempre, yung Eddie Garcia bill, syempre, di ba, medyo, it's good, pero at the same time, parang, nalilimitahan din Siguro para sa mga katulad nilang ready to work, parang ganyan. But anyway, talagang ramdam. Sabi niya, kung di mo ba ramdam yung mahirap ngayon ang industry, sobrang cost-cutting. Pero natuwa siya because of this Master Cutter. Nakita niya na, pwede pala dapat gano'n. Tsaka ang concept ni Paulo, kung mahirap, the more tayong gumastos. Bakit gano'n yung konsepto? Kasi para maibigay natin at makaangat tayo, parang gano'n. Gastusan natin. Ayan. Kasi nakita daw niya dito, kaya naman pala Maggagastusan naman pala, ganyan. Then, matagal din siyang hindi gumawa ng teleserye. Ang huli niyang ginawa, nag-guest lang siya dito sa yung kala Miguel Tan Felix.
yung Batang Riles. Okay, 1 month daw siya nag-guest doon. Pero prior to that, di ba, more on movies, more on, Bubble tapos, lang. Oh. siyempre, naalala niya yung nag-daily siya, yung pumalit sa Itbulaga before, di ba? Yung sa kanila ni Yorme. So, ngayon lang siya uli gumawa ng teleserye. At, sinabi daw ni Ding Dong na parang akin ka. May ganun term. Eh yun, magkumpare naman niya, magkaibigan talaga, kasi may ino-offer din yata kay Paolo na ibang serye. Nung sinabi ni Ding Dong yun, okay, wala na siyang hindi niya tinanong kung anong role niya, hindi niya tinanong kung anong teleserye I'm to. sure hindi siya kontrabida dito. Super kontrabida siya, Day. Siya nga ang main kontrabida. Basta yun. So sabi niya, hindi na ako nagtanong. Basta Ding Dong, alam ko. Maganda yan. Ano yan? Big yan. Ganon. So, Pag dingdong ang serye, hindi tinitipid. hindi tinitipid. O, sa ano nga kami, no? Sa Gateway, Wolfgang, Kumain ka ng steak, Rose? Grabe ka. bawal. Sabi ko, Bawal. Bawal. Buti na lang Wala. kung hindi kumakain ng steak. Ay, so parang gusto mag-guilty kami, gano'n. Oo, hindi ako kumakain ng beef. Grabe kayo. But anyway, ayun na nga. Siyempre natanong ko siya, parang hindi pa naman napag-usapan mula nung naging okay na siya with his 2 kids, si Ronya at si Zalyn. At ang ganda ng relasyon nila ngayon nila Lian Paz at pati ng husband of Lian na si John Cabahug. Sabi ko, Pao, kwento ka naman, how was it? Kumusta ka ngayon? Kumusta ngayon ikaw sa mga bata? Sabi ni Paolo, Happy. sabi niya, hindi. Alam nyo, when I stopped talking about them, about it, doon naging okay lahat. Oo. Sabi niya. Kaya, parang inaano niya sa amin na, pasensya na, hindi mo na ako masyadong magkasalita about it. Pero, syempre, knowing Pao, hindi din napigilan ng konti, sabi niya, kasi, ayaw daw niya na isipin na parang career move or ginagamit or something. Pero obviously, super okay talaga ngayon si Paolo, si Lian at ang 2 bata. Alam na daw niya at nirerespeto niya yung 2, nirerespeto niya yung pamilya, kaya alam niya kung kailan siya dapat pumreno, parang ganon. Alam niya kung kailan siya, kung may bibigay siya, na siyempre kailangan inform din naman nila yung mag-asawa o yung mga magulang, mga ganon. Tapos pag meron siyang gustong gawin o sabihin, alam daw niya kung sino, kung kay Lian o kay Paolo siya, tatawag o tatanong or magsasabi. So in short, napaka-okay ng kanilang relasyon ngayon. Siyempre, ang tagal Kung alam nyo, parang 2 or 3 years pa lang yung mga bata, di ba? Medyo hindi na okay yung relationship, parang wala na nga communication masyado. Pero nakakatuwa din na, at kahit si Paolo, sobra siyang masaya na na-rebuild. Sabi niya, kasi kailangan daw talaga forgiveness, at the same time, walang pride. Wala daw siyang pride. Walang pride si Lian. Walang pride si John. Kaya sila nag-work. So I also asked him about Summer. Kailan naman kaya magiging Oo, silang sabi ganyan ko, ni ano? Pao, nakikita mo rin ba na one day, with Summer naman, ganyan. Sabi niya, With LJ. oo, para Summer na lang ang inano ko. Sabi niya, siguro, yun na yun, lesson learned and I will not talk about it. Parang, Hindi naman na siya nagsasalita. Sana may nagaganap ng na. sana, kasi di ba, Tagal na hindi pa nag-uusapan. alam mo, ito kasi, yung nangyari sa kanila ni Lian, medyo may idea ako dito. Hindi lang ako syempre nagtsumika. Alam ko na medyo may communication na sila, na open na. So sana ganyan. meron din silang gano'n na hindi natin alam. Na sana nga, di ba? Malay din naman natin. Magulat na lang tayo, si Paolo ay nasa New York at dinadalaw si Summer. Di ba? Next naman dyan, meron pang isa. Tawagan mo. Tawagan mo. Sino ba? Si Summer. Parang yung isa ang mas pang ugbok. Kaloka ka, Day. Yun na. But ayun, happy naman din ako kay Paolo and saka yung mga medyo niya sa industry, totoo din naman. Marami Ganun talaga, oo. Nagwago ang talaga.
Okay mga Marites, ang Patong Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7! At para naman sa ating mga Marites na gusto ng exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa Beloved Marites University Community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na at mag-like, share, and subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. Dean Bilmasan, ay, Quick recess. Din Bilma Santos. 10:23 Bilma na. Naging Santos Dean si Recto. Bilma Santos. Bumalag sa akusasyon ni Kong Leviste. O 10:30 na, yan. Kaya ito po yung pinakamainit ngayon din sa larangan ng politika. At dahil si Bilma Santos nga, gobernador at artista. Pumalag po siya sa kanyang cryptic post sa awayan. Correct. Naaway po ni Leviste, ang asawa niya si ES Ralph Recto. Dahil ito nga, at sinagot naman siya ng anak niya, nilang si Ryan Espiritu, congressman. Ito lang pinaka-post ni Bilma. Raw daw, sabi nila, bad seed. Yun lang po. Alam niyo naman kung sino pinatutungkulan niyan. May kinalaman niya sa pera, bilyon-bilyon. Grabe, no? Yun naman, buti pa sila may bilyon, di ba? Grabe. Kaya yun, siyempre, tinatamaan kasi si Vilma dyan, si Governor Vilma, sa akusasyon ni Leviste. Kaya hindi mo... Lian ba? Ano Hindi, ba? Leandro. Leandro. Lian din, no. Kaya, yan po, sumagot na siya. Kaya, alam niyo, mixed reaction. May mga akusasyon. Pero ang dagdag dyan, halos suntukin daw ni Richard Gomez Oo daw. si Congressman Leviste. Dahil nga siguro malapit na kaibigan ni Richard V. si Ate V. Kaya basta kinento lang yun ni Luis ba o isang Batangas. Hindi ba sa may kinento eh. Parang Na isang magulo din ang congressman. politika sa Batangas, no? Magulo doon. Parang masyadong... Oo. Sino binanggit mong Ryan? Recto. Anak niya yan. Yun, Sabi mo, Espiritu. Ha? Ryan Christian. Oo nga eh, nagdinig Oo, yung Espiritu. Espiritu ba? Ryan Christian. Recto. Ryan Christian Recto. Iba yung Espiritu, Tito. ba yun? Sabi ko, sino si Espiritu? Congressman Espiritu? Oo. Congressman Ryan Congressman. Ryan naman pala Christian kung sino. Recto. Andrew. Di ba? Mano pala? Sumasagot din mo si Ryan. Sumasagot. Kaya nga sila- Gosh, Mano rin. Familia Levise versus Familia Recto, Tito. Hindi pamilya Espiritu. Wala si Espiritu. Eto yun. Hindi ko kilala yun. Wala. Mga Marites, yan po sa linggong Chismis! Chismis!